So guys, masasabi ko talaga na ito na ata ang pinakamalaking pagsubok ng Atikram community. Ngayon nga nagkaroon ng problema, syempre, alam nyo na yon na nawakwak si Kuya Dave. Ay grabe, hindi ko lubos akalain na mangyayari ito at meron pang or magpapawakwak pa si Dave. Anyways, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa nakakalungkot na balitang ito. Actually, medyo isang linggo na ata or magdadalawang linggo na tong ano na to, itong problema na to, and siguro parang wala na ata tong solusyon. Kumbaga, ano na lang ang solusyon nito? Let it go and move on. Pero mahirap lang sa part ni Tatay Tikram na nagawa ito ni Kuya Dave sa kanya, hindi matanggap. May mga ganito talagang tao na manunulot or mga wakwak, di ba? Nagmumukhang tao pero mga wakwak. Kawawa ka, Dave, kasi andon ka na sana sa pamilyang tanggap ka kung ano ka, tinuturing ka na pamilya. Hindi man perpekto yung pamilya na yun for sure, dahil kahit man kadugo mo, kapag mali ka, talagang ididisiplina ka. Pero syempre, may mga tao talaga na parang napaka-perfectionist, katulad na lang ni Lola D. So, ayan guys, usapang ahas, ayon kay Lola D, itong ahas na to, nandoon pa daw hanggang ngayon sa bahay nila Tatay Tikram. Nako, sino na naman ito? Mapapaisip talaga tayo nito. Pero ako, personally, nalungkot ako sa pinili ni Dave. Siguro itong batang ito, wala pa ata siyang 18, pero sigurado ako marunong na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Siguro nagbabarkada ito or nagi-girlfriend baga, and baka may mga times talaga na napagsabihan siya ni Tatay Tikram or dyan sa kila Tatay Tikram, di ba, kila Nanay Jack or kila Tekpo rin or sino pa dyan, ayun, doon siguro ata sumama yung loob niya, ganon. And syempre, may mga konsentidor katulad ni Lola D na may mga ganito kasing klaseng tao na porkit sikat, porkit kilala, parang sila nagiging sensitive, 'di ba? Normal lang naman talaga sa pamilya na disiplinahin yung anak, 'di ba? Pagsabihan. Ganon, kasi ayaw mong mapariwara yung anak mo. Pero dito sa mundo ng social media, kapag ganyan yung pinagdadaanan, lalo na sikat, maraming mga sensitive, hala, hindi maganda yan, ganito, ganyan. Pero in reality talaga, sa pamilya nyo, talagang napapalo nyo yung anak nyo, nakukurot, or napagsasabihan, di ba, ng mga masasakit na salita para in order for them to learn. And same with Kuya Dave, ay syempre mararanasan niya ang ganitong pagdidisiplina ni Tatay Tikram kasi kumbaga mahal siya, 'di ba? Hindi hahayaan ni Tatay Tikram na mapabarkada at kung ganito ganyan na lang ang gagawin, 'di ba? Lalo na gusto niya na maging responsibilidad o maging responsableng tao si Dave, 'di ba? Pero hindi yun naintindihan ni Dave at siguro dahil na rin sa sulsol, nabi-brainwash din si Dave dahil na rin sa mga sponsors na nag-aabang na lang ng ganito ganyan. Maraming ganito. Nangyari na to noon sa SY, nangyari na rin ito sa Kalingap, at ngayon hindi ko akalain na sa Tikram community ay mawawakwak pa nila si Dave. Kasi si Dave medyo matagal na rin si Dave sa poder ng mga Manalastas family. Talagang minahal siya bilang isang tunay na anak, 'di ba? Pero bigla na lang may mga ganitong eksinang nangyayari. Ay, nakakalungkot. Pero naawa din ako at the same time para kay Dave kasi sumama siya sa taong hindi pa niya lubos kilala or like sa ngayon okay pa yan, syempre baby ka pa dyan ngayon at ano ka pa dyan. Pero pagdating ng panahon, iwan ko na lang, pwera na lang kung marunong ka o madiskarte ka. Kasi syempre, lahat ng ito ay matatapos, mawawala na rin ng gana yung mga tao kung subaybayan ka pa nila or hindi man. Pero siguro para sa'yo, advantage siguro kung may diskarte ka sa buhay, kahit pa itong si Lola D ay mawala din sa'yo. Kasi panigurado ako,
kung anong ugali mo na ipinakita mo sa kila Tatay Tikram, sigurado ako, later on, yun din ang gagawin mo dyan sa kung saan ka ngayon, di ba? And sigurado ako na darating yung araw na mapapagsabihan ka din nila, di ba? Mapupuno din kayo dyan sa isa't isa. Ngayon, lablab muna kayo ngayon kasi bago pa lang. Pero kalaunan, dyan nyo na makikita ang tunay na kulay ng taong sinamahan mo. Pinagpalit mo yung pamilya o yung taong kinupkup ka, minahal ka, tinrato ka bilang isang tunay na anak, or may mga anak kasi na na sutil pagka napagsabihan, lalo na yung mga Gen-Z ngayon, parang feeling nila kawawang-kawawa na sila, feeling nila inaapi-api na sila, ganon. 'Di ba? Anyways, ito, usapang ahas ayon kay Lola D. Sino kaya ito? Anak ko, poproblemahin na naman to ni Tatay Tikram kasi nagbibigay na nga iisipin 'di ba? So, kayo guys, comment down below kung ano ba tong ibig sabihin ni Lola D. Muna, lilinawin ko. That time, wala pong FB account si Dave. Dahil diba, bawal pa nga silang magkaroon ng FB account, di po ba? Actually, para sa akin, Lola D, bakit mo naman kinonsinti si Dave? Or like for example, kung nag-open up siya sa'yo, kung paano siya napagalitan, ganito, ganyan, normal lang naman talaga yan, di ba? It's part of, pagdidisiplina ng anak mo, ng mga anak mo. Kung may anak ka siguro naman, napapagalitan mo rin, nasasaway mo rin, di ba? Pero kung wala kang anak, kaya siguro inaabangan mo si Dave, di ba? Para gawin mong anak-anakan. May mga ganitong tao talaga, na kung gusto nyo palang magkaroon ng alaga, magkaroon ng anong tawag niyan? Ampon, 'di ba? Sana nag-scout kayo. Sana nanguha kayo ng kung sinong pwede nyo tulungan. Hindi yung taong nandiyan nakapwesto na, maganda na yung buhay, tapos kayo kukuhanin nyo na lang, 'di ba? Hindi kayo yung kumbaga iba si Tikram or si Tatay Tikram yung nagtanim, kayo yung umani, 'di ba? Yan ang problema ng mga wakwak ngayon. Ay, nako. Kaya nga sa Kalingap, medyo strict na ngayon si Kalingap Rab, lalo na sa mga beneficiaries niya, dahil may mga sponsors talaga na lalo na bias, one-sided, and ganito, baka para iwas wakwak. So, that time, wala pong ganon. Walang account si Dave sa FB, and then yung number naman niya, yung phone number niya, hindi ko rin naman po din alam. Diba? So, paano nila sasabihin na siya yung taga-sumbong sa akin? Wala naman kaming communicate. So, paano nga ba? Una, lilinawin ko, that time, wala pong FB account si Dave. Dahil, diba, bawal pa nga silang magkaroon ng FB account, di po ba? So, that time, actually, nababalitaan ko din yan. Pero, yun, okay naman na yun for protection. Ay, nako naman, diba? Mahirap talaga dito sa Sukmid kasi may mga, kumbaga, sa totoo lang, sponsors are blessings. Pero minsan, sponsors is also a threat. Kasi, minsan, akala mo, swerte ka na dahil nagkaroon ka ng sponsors, pero minsan, yung mga sponsors na yan, may balak din pala. Ay, wala pong ganon. Walang account si Dave sa FB, and then yung number naman niya, yung phone number niya, hindi ko rin naman po din alam. Alam nyo po kung tunay ang pagmamalasakit nyo kay Dave, at siguro naman hindi ka mapunta sa Tikram community kung hindi ka nabibilip sa pangangalaga or sa pag-aalaga ni Tatay Tikram kay Kuya Dave, siguro naman nagsimula kayo sa ganyan, 'di ba? Sana pinayuhan mo na lang, 'di ba? Na diyan ka na lang, pero siguro baka nag-aabang ka din. So paano nila sasabihin na siya yung taga-sumbong sa akin? Feeling ko naman kay Dave, although kahit pa siya,
wala pa siyang 18 pero marunong na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Pero feeling ko din lalo na kapag in love, napapabarkada, tapos mayroong mga taong kukonsintihin yung pinagagawa niya, talagang doon mo maramdaman ay ito yung kakampi ko kasi tama talaga yung nagagawa ko kasi may tao pala nakakaintindi sa akin. Tapos yung pamilya ko na kisyo tatay ko, nanay ko, kapatid ko, sila doon lahat sila tutol sa akin. Parang lahat na lang ng pagkakamali ang nakikita nila sa akin. May mga ganong sitwasyon, di ba? Wala naman kaming communication that time, di ba? Kung may mga nalalaman man ako, ay yung ahas nandun pa rin po sa kanila. Di ba? Nako. Yun na nga. Baka may lihim din na inggit sa pamilya ng sa kila Tatay Tikram. Kaya, nako, ano na yun, minsan pahamak din yung mga sumbong-sumbong na ganyan, di ba? So, halugugin na nila sa lahat ng bahay nila. Kasi yung ahas nandun pa rin po sa pamamahay nila hanggang sa ngayon. Nakasmile pa si Lola G. Anyways, kung yung iba sinasabi na let it go na lang or give up na lang si Dave. Siyempre, nasa malastas family nasa kanila pa din ang decision, di ba? It's easy for us to say, pero syempre sa kanila na talagang minahal nila si Dave na parang totoong anak or tunay na anak. So it's not easy for them to let it go. Di ba? Magkaroon ka nga ng pusa, magkaroon ka nga ng aso, mawala yan, mahirap nga sa kalooban mo. Lalo pa yung tao yan di ba? Ilang taon din kayo magkasama talagang tinatrato mo na sa parang grabe kasi yung simula ng kwento na ni Tatay Tikram at saka ni Kuya Dave, 'di ba? So talagang naniniwala ako na strong bond na sila dapat ngayon. Pero syempre sinubok sila ng pagkakataon ng panahon. Sana malagpasan nila ito or kung anong gagawin nila Tatay Tikram, 'di ba? Ng Tikram community. Anong gagawin nila? Anong magiging hakbang nila nito? Tuluyan ba nilang i-give up na lang si Dave or ipaglalaban nila si Dave? Feeling ko din naman kapag legally adopted nila si Dave, may laban sila, 'di ba? Sila ang tunay na guardian diyan May laban sila. So anyways guys, kayo ano masasabi niyo sa sinabi niya sa usaping ahas ayon kay Lovely Daisy? Ay ando doon pa din ngayon sa sa Tikram community. Nako, sino na naman to? Magkabulagaan talaga sila dyan kung totoo man itong sinasabi ni Daisy, di ba? Kung totoo man ito, nakakawala kasing respeto ang mga ganitong tao na mga wakwak. Mahirap. Pero sana malagpasan to. Pero let's wait and see kung anong magiging hakbang ng nila Tatay Tikram. Paano masusolusyonan, i-give up na lang ba nila and move on, and 'di ba, life must go on. Kawawa lang si Dave kasi sa ngayon alam ko na love ka pa niyan, pero kalaunan syempre kung ano man ang totoong ugali mo, kung ano man totoong ikaw, talagang lalabas yan, 'di ba? And syempre darating din yung panahon na mapapagalitan ka din yan, mapapagsabihan ka din yan, 'di ba? Hanggang sa ma-stress na rin kayong dalawa diyan. Yun lang yun. Kasi kung ako kay Dave, talagang doon na lang ako sa Manalastas family kasi alam ko na hindi man ako perpekto na tao, may mga pagkakamali, may mga pero tanggap ka na nila 'di ba? Alam na nila yung ugali mo, alam na nila yung mga kung ano ka, 'di ba? Kilala ka na. Unlike sa sinamahan mo ngayon na baka ngayon lang yan mabait, katulad ng mga nangyayari dati sa SY. Ayun, dahil din sa mga wakwak din, ganyan. Ayun, iniwan din. Pero, syempre, si Dave, kasi malaki naman na siya ngayon, 17 or mag-18 na rin, kung magaling siyang dumiskarte sa buhay, makaya niyang panindigan. Makakaya niya yan. Diba? With or without Tikram community. Sigurado ako, kung, siguro naman, may ipon naman na to, maraming pera to,
Basta kung marunong siyang dumiskarte or madiskarte siya, o di siya malulong sa kung ano mang mga bisyo dyan, di siya magpapadala sa mga barkada niya, basta talinuhan lang niya ang diskarte, or galingan lang niya ang diskarte sa buhay para maunlad siya or magiging umasinso ang buhay niya. Kasi syempre hindi natin alam ang buhay ni Lola D. Hindi natin alam, 'di ba? Like for example, magkaroon sila ng hindi rin pagkakaunawaan. Syempre, let it go din niya si Dave. O saan pupunta si Dave? 'Di ba? Kumbaga, at the end of the day, sa lahat ng ito, ang magiging kakampi lang talaga ni Dave ay yung sarili niya. Ngayon pa lang, si Dave kailangan maging matalino ka na, Dave. Siguro naman matalino ka. Okay, bye!